Ibinasura ng Senate Electoral Tribunal ang petisyon para ipadisqualify si Senador Erwin Tulfo dahil sa kanyang citizenship. Alegasyon sa reklamo, Amerikano umano si Tulfo. Sa pagbasura rito, sinabi ng tribunal na insufficient in form ang petisyong inihain ni Berteni Causing noong July 2025. Sabi ni Tulfo, ang pagbasura ng tribunal sa reklamo ay malinaw na pagdidiin ng mga naunang dismissal ng COMELEC sa mga disqualification case sa kanya na paulit-ulit na lang daw isinasampa ng complainant. Nasubok ang katatagan ng mga Cebuano nang tumama ang malakas na lindol na sinundan pa ng Bagyong Tino noong nakaraang taon. Pero sa kabila ng matinding mga kalamidad, hindi nagpatinag ang mga mag-aaral sa Daang Bantayan at Medellin. Kaya magpapatayo ang GMA Kapuso Foundation ng matibay at komportableng silid-aralan sa kanilang paaralan. Gusto ko pa yung doktor para makatulong ako sa mga taong nangangailangan. Pangarap ko maging guro para makatulong ko sa mga magulang at sa mga kabataan. Tuloy sa pag-abot ng pangarap ang mga mag-aaral sa Talisay Integrated School sa Daan Bantayan sa Cebu. Wala nilang kalamidad na yayanig sa kanila kahit pa ang 6.9 na lindol na tumama sa kanilang lugar. Dahil dyan, kaya pansamantalang sa covered walkway nag-aaral ang mga grade 6 students matapos wasakin ng lindol ang kanilang silid. Yung ulan pumapasok sa kanila. Pag mainit naman, masyado ring mainit kasi ang mababa ang bubong. Ang mga estudyante naman ng Panugnawan Elementary School sa Medellin, sa covered court muna nagkaklase habang inaayos ang kanilang mga silid-aralan na napinsala rin ng lindol. Ang kanilang principal tumutulong na sa pagpipintura at pag-aayos ng paaralan. Konti kasi yung budget ang imuwi para sa libor, tapos ang mga gawin malaki ba, gabi na ako umuwi. Batid ng GMA Kapuso Foundation ang kahalagahan ng maayos na silid-aralan para sa kinabukasan ng mga mag-aaral. Kaya magpapatayo tayo ng 2 Kapuso classroom at comfort room sa Talisay Integrated School at 3 Kapuso classroom at comfort room naman sa Panugnawan Elementary School. Ang ating wall is pure reinforced concrete. Combination na lang siya ng rebars and concrete. Nagbigay rin tayo ng school supplies at vegetable seeds. Sa mga nais na makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lumiere. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards, Metrobank Credit Cards at Palawan Pay. Sa gitna ng giyera sa Middle East at krisis sa petrolyo, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na baka may dahilan na para sa joint oil exploration. Kasama po ang China sa West Philippine Sea. Nakatutok si JP Soriano. Di maikakailang uminit ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Pero sa nangyayari ngayong gulo sa Middle East at krisis sa petrolyo, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa panayam ng American media agency na Bloomberg, bukas siya na i-reset ang relasyon sa China. I think it's certainly going to happen. I don't think that's something that that is like an option. It's happening now. There's going to be a very, very serious restructuring. They will have a lasting effect. And there will have to be a new normal. Sa gitna ng walang prenong pagtaas ng presyo ng krudo, tinanong ang Pangulo kung bukas siya sa isang joint oil and gas exploration kasama ang China. Kahit sa pinagtatalunang teritoryo gaya ng West Philippine Sea. Sagot ng Pangulo, baka raw ngayon merong dahilan para gawin na ito. Something that we've been talking about for a great deal. But the territorial disputes will get in the way of that. Maybe this will provide impetus for both sides to come to an agreement. Punto ng Pangulo, hiwalay naman daw ang kalakalan ng dalawang bansa sa away nito sa teritoryo. We've always tried to differentiate the territorial disputes from
our trade arrangements. Many investments still of the big programs here of the government are coming from China. And they have not used this as somehow, they haven't leveraged this and in any way. In quite the contrary, they've been very, very helpful. Sa datos ng Department of Energy noong 2020, ang undiscovered resources daw sa West Philippine Sea aabot sa mahigit 6 na milyong bariles ng langis at mahigit 7 bilyong cubic feet ng natural gas. Kabilang sa pinaniniwalaang mayaman sa natural gas ay ang Recto Bank na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Dating may joint marine seismic undertaking ang Pilipinas kasama ang China at Vietnam para sana sabay-sabay na magsaliksik sa mahigit 142,000 kilometers na bahagi ng South China Sea kasama na ang West Philippine Sea. Pero ipinawalang bisa ito ng Korte Suprema noong 2023. Labag daw kasi ito sa konstitusyon dahil pinapayagan ng kasunduan na makilahok sa pag-explore ng likas na yaman ng Pilipinas ang mga kumpanyang 100% foreign-owned. March 2023, sinabi ni dating DFA Secretary Enrique Manalo na mag-uumpisa ng muli ang exploratory talks ng China at Pilipinas para sa posibleng joint oil and gas exploration. Pero wala nang naging update o balita pa rito ang gobyerno, lalo pat nagkasunod-sunod na ang pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nang tanungin kanina ng media si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, kaugnay sa posibleng joint oil exploration kasama ang China. Not at this point of time, but I think it may be forthcoming. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano. Nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Tuwing may handaan, target lock ng mga bisita sa handang lechon. Pero matatakam ka pa rin ba kung ang hinahandang lechong baka nagmukhang lechong tigre? Bilitsong kami ng baka guys, na may dahon at tandag at mangga. Pinagpiestahan online ng vlog na ito ang lechong baka kasing inihaw sa video. Nagbistulang lechong tigre. Kala ko tiger na. Inihaw na zebra na orange? Ang lechon tiger este baka, handa ng taga Burias Island Masbate na si Joel para sa birthday ng kanyang misis. Gusto ko po yung kakaiba siya. Gusto ko na magmukhang tiger ang kanyang kulay. Para magkulay orange ang balat ng lechon na parang tigre. Nilagyan ko ng coloring tapos mayroon siyang ingredients na para mas sumarap. At ang ginamit niya naman para magka-stripes ito. Pinunasan ko po ng ink ng pusit. Nakakain po yung ink ng pusit. Nung makita ng misis ko, wow, ang ganda naman ito. Crispy natin ito, bro. Hindi kumpleto ang espesyal na okasyon natin mga Pinoy kapag walang lechon. Nakadikit na ito sa ating kultura at sikmura. Ang salitang lechon ay nanggaling sa Spanish word na leche, ibig sabihin milk o gatas. Ang mga nililechon kasi noon ay mga batang baboy na nagpapasuso o dumidede pa sa kanilang mga ina. Mga Kastila man ang nagpangalan sa lechon, alam niyo ba na bago pa man tayo sa kupin ng mga banyaga, ang pag-ihaw o paglilechon ng baboy ay ginagawa na ng ating mga ninuno. It has roots in pre-colonial Filipino cooking. Necessity was the mother of invention. So there's a need to come up with a roasted meat to satisfy the hunger. Food at that time is generally considered to be very bland. So yung smoky taste niya coming from the open flames is actually adding flavor to the lechon until such time that the Chinese traders came. They influenced roasting techniques. Nagkakaroon na po yung mga ibang concoctions. Alam niyo ba kung ano ang tinuturing na lechon capital ng Pilipinas? Ito ang La Loma sa Quezon City. Napakahaba ng kasaysayan nito bilang sentro ng paggawa at pagbebenta ng lechon sa Metro Manila. Ang bayan namang ito sa Batangas, sa sobrang pagkahumaling nila sa lechon, pinaparada pa nila ito taon-taon. Saan ito? Kuya Kim, ano na? Ang parada ng lechon ay isang makulay na taunang pagdiriwang sa bayan ng Balayan sa Batangas. Tuwing June 24 o tuwing kapistahan ni San Juan Bautista, hindi lang naipapamala sa kakaibang paradang ito ang mayamang tradisyon at kulinarya sa Balayan. Pinapakita rin dito ang pinakamalikhain ng mga residente. Ang mga pinaparada kasi nilang lechon, kanila pang binibihisan. Paraan nila ito ng pagpapasalamat sa lahat ng biyayang kanilang natanggap. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.
Tatagaktak na naman ang pawis ngayong tag-init. Kaya naman to beat the heat, swak na pampapresko ang iba't ibang pagkain at palamig gaya ng ice cream na hango sa kakanin. Yan at iba pa sa pagtutok ni Mariz Umali. Dahil sa init ng panahon ngayon, pumapatok ang mga negosyong pang-beat the heat. Gaya ng tindahan ng handcrafted ice cream sa Maginhawa Street. May mga inaalok na local flavor na may kakaibang twist, gaya ng ube sticky rice, toasted kakanin, Barako coffee addiction, at Davao meets Bicol, o yung tsokolate ng Davao na hinaluan ng sili ng Bicol. Talagang pumupunta sila dito para ma-refresh. Pinagmamalaki namin na lahat local. So sinaselebrate namin na pagka-Pilipino natin. Sobrang init na kaya perfect yung ice cream for this summer weather. Very refreshing yung flavor. And at the same time, sobrang unique na mga flavors. Siyempre hindi mawawala ang mga tindahan ng isa sa pinakapaboritong pampalamig, ang halo-halo na nagsulputan na rin ngayong tag-init. Uminit na. Nag-start kami uli ng halo-halo. Tsaka palamig. Yun po yung mabenta ngayon kasi nga mainit na. Nagde-deliver na rin daw sila at ang pakulupan nila para raw mas bumenta. Gumawa kami ng creamy milk. Kaya si Kuya napabili na agad habang tanghaling tapat. Para ma-press yung katawa kasi medyo mainit yung panahon para masarap yung halo-halo. Maging dito sa Sampaloc Street, hile-hilera na rin ang mga fruit juice gaya ng dragon fruit, lemon, melon, pinya, orange at iba pa. May pa buy one take one pa. Ang sari-sari nating ginagawang paraan para magpalamig ay hindi na lang usapin ng pagiging komportable, kundi pati na rin ng kalusugan at kaligtasan. Kaya mahalaga pong mapanatiling presko at hydrated ang ating mga sarili para maiwasan ang heat stress, pagkahilo at iba pang sakit na dulot ng sobrang init. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nalambat sa Taal, Batangas ang dalawang nagbebenta umano ng nakaw na kalapating pangkarera. Ang nakabisto sa kanilang modus, isa sa mga biktima. Nagbabalik si June Veneracion. Walang kawala ang dalawang nagbebenta umano ng mga nakaw na kalapating pangarera sa mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa entrapment operation sa Taal, Batangas. Dapa! Pulis kami ha, pulis. Sa ibon. Ito. Paano mo yung papeles? Hawak pa ng mga sospek ang mga ibinebenta umano nilang kalapati nang madampot ng mga pulis. Upo kayo pare, upo. Para wala tayong sakitan ha. May na-recover pa tayo na iba pang mga 43 racing pigeons, no? Mga pangarerang mga kalapate with a total value of 2,150,000 more or less. Yung 43 lang yun, ha? Yung 43. So mahal po yung mga kalapati na ito. Nangyayari raw ang nakawan sa pamamagitan ng paglatag ng lambat sa mga karaniwang daanan ng mga kalapati. Kaya may mga hindi nakakauwi matapos ang karera. Ang mga nalalambat naman, inilalako umano ng mga suspect sa social media. Dito na-discover ng isang karerista ng kalapati na ibinibenta ang kanyang dalawang nalambat na panlaban base sa kanilang leg band o club ring sa halagang 25,000 pesos kada isa. Nagreklamo siya sa CIDG kaya ikinasa ang operasyon. So, a warning doon sa mga lambateros na gusto pang gumaya sa dalawang nahuli natin, ay hindi rin po nagpapabayang CIDG para po hulihin din kayo. Hindi lang ang mga nanlalambat at nagbebenta ng mga nakaw na kalapating pangarera ang binalaan ng PNP CIDG. Mananagot din daw ang mga mahuhuli nilang bumibili. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga naaresto na sinampahan ng reklamong paglabag sa anti-fencing law. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Ngayong Women's Month, 9 na babae ang kinilala bilang Women of Influence ng isang magazine, kabilang si Kapuso Award-winning journalist and host, Cara David. Ito ay dahil sa kanyang mga dokumentaryong sumasalamin sa iba't ibang istorya sa lipunan. Kinilala rin ang kontribusyon at pagtulong ni Cara sa kabataan sa pamamagitan ng Project Malasakit. Nagpapasalamat si Cara sa pagkilala. Malaking bagay anya na maraming babae ang nagtitiwala sa kanya. Congrats! Hanggat may mga tiwali sa pamahalaan,
hanggat may mga maliliit na pinagkakaitan ng karapatan, hanggat may mga batang kailangan pang magtrabaho para lang makapag-aral, hanggat may mga babaeng inaabuso, hindi po ako titigil at hindi tayo dapat tumigil sa pagkukwento. May we all be women of influence. Happy Women's Month! Nawalan ng malay ang isang jeepney driver habang nakapila sa bigayan ng ayuda mula po sa DSWD. Nakatutok si Joseph Morong. Biglang nangisay ang isang jeepney driver sa pila para sa 5,000 pisong ayuda sa Quezon City. Pinaypayan na siya at binuhusan ng tubig. Binigyan siya ng CPR na respondent ng Quezon City LGU dahil may nauna ng inihatid ang naka-standby na ambulansya sa payout. Nadala rin kalaunan sa Quezon City General Hospital ang driver na nagkaroon ng electrolyte imbalance dahil nalipasan ng gutom. Umabot na sa ganito ang paghihirap ng mga driver sa gitna ng epekto sa kanilang kita na nagmahal na diesel dahil sa giyera sa Middle East. Marami doon sa mga gustong kumuha ng ayuda ngayon, wala naman sa listahan ng LTFRB. Ganito sila karami ngayon. Kaya bukod pa doon sa pila, sa payout, kung saan makukuha na nila yung 5,000, ito yung kailangan muna nilang lagpasan. Kailangan ma-verify ang kanilang mga pangalan na nasa LTFRB. Karamihan sa kanila ay may rutang Lagro, Cubao kaya hindi muna pumasada. Humingi sila ng pasensya sa mga na-stranded nilang suki sa Commonwealth Avenue pero kailangan nila talaga ng ayuda. Ang buong akala namin, makakasama kami. Pero ito ngayon, ang daming wala. Puro nandito. Napakahalaga po yun dahil sa hirap ng biyahe po. Wala kaming kinikita. 2 araw lang po ang karga yun, wala na. Eh paano pag-ubos na? Yun ang problema kung saan kami kukuha. Kaya nga si Manjuvi kahit kalalabas lamang ng ospital, kaninang madaling araw dito na dumiretso. Kita pa ang mga pinagkabitan ng dextrose. Dumiretso ka na dito? Kasi hindi daw makuha ng iba eh. Yung ipapila ko sana sa anak ko, hindi daw makukuha eh. Pinapila ako ngayon dyan, hindi na ako pipila, nahihilo na ako. Pero nakakuha rin siya ng ayuda na pambili niya ng gamot. Balik pamamasada na naman siya pagkatapos. Pangalawang stroke na pala daw na ako po. Eh ako lang naghanap buhay po. Ilan anak mo? 5 po. Personal na nasaksihan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang problema ng mga driver. After today, the DSWD will go with the LTFRB sa bawat LGU. Isusuma total natin kung ilan yung nawawala. We'll call all their chairmen ng mga JODA para malaman natin ilan ba sa bawat samahan yung nawawala at kung bakit nawawala. Nakahandaan niya mag-round 2 ng ayuda kung tatagal pa ang krisis sa gitnang silangan. Pero kailangan pang tapusin ang pamamahagi sa mga probinsya. Ang estimate namin na gagastusin for at least 1 round, even outside Metro Manila, our rough estimate is at around 7 billion pesos. 7, 14, 4 times. Well, you have to remember, meron pa kaming 60 yan all in all. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Learning the art of balance ngayon ang ilang Kapuso PBB Celebrity Collab Edition 2.0 ex-housemates dahil sa kanilang kaliwat kanang projects at fan meetings. Pero iba-iba man sila ng ganap ngayon, meron silang ultimate goal. Alamin yan sa chika ni Aubrey Carampet. Life-changing para sa Sparkle housemates ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0 ang kanilang naging journey sa bahay ni Kuya. Bukod sa bagong learnings, nagbukas din daw ito ng iba't ibang opportunity lalo na sa kanilang showbiz career. Si Kapuso Big Winner Caprice Cayetano, nakalinga na raw ang mga gagawing projects na teleserye and movie. Pero bago yan, magkakaroon muna siya ng Thanksgiving fan meet kasama ang kanyang supporters this coming Friday. Ito pong fan meet na to ay para makapag-thank you rin po sa kanila personally sa lahat po ng pagmamahal at suporta nila. Si Kapuso second big placer Heath Hornales, mapapanood na soon ang guesting sa Kapuso Prime Action Drama Series na Never Say Die. Naghahanda na rin si Heath para sa kanyang upcoming fan meet this April 19, kung saan meron din daw siyang special announcement. To perform well for them po, para I can give back naman po by performing some songs for them po, and nag-practice na po ako sa bahay para sa kanila.
Si Kapuso third big placer Ashley Sarmiento, gusto naman daw i-explore pa ang kanyang music. I really love writing songs, and now po na medyo nadadiscover po yun ng mga fans po sa akin na bago, and yung mga lumang fans ko rin po, gusto ko rin pong gamitin tong opportunity na to para po ma-share po yung talent ko po na yan sa kanila. Balancing acting and singing naman ang focus ni Kapuso fourth big placer Princess Aliyah. Meron nga po akong single, pero hanggang doon lang po muna. And gusto ko din po mag-focus din sa pagsali po sa mga theater. Kasi doon din po ako nag-start talaga sa theater. So hopefully po this year, maging part po ako ng isa. For now, enjoy raw sila sa kanilang projects at pag may free time, nakikita at nagbobonding din daw sila. Ultimate goal daw nila ay muling magsama-sama together in another collab project. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.